What's up guys? Welcome back to my channel! Para sa mga hindi pa nakilala sa akin, ako po si Alec, isang simpleng mamamayan ng bansang Pilipinas! And for today's video, isi-share ko ngayon ang day 3 ng aming DIY Siargao Exploration! So, are you excited? Same here! What are you waiting for? Let's get this party started! Welcome back guys! So as promised, isi-share ko ngayon sa inyo ang day 3 ng aming DIY Siargao Exploration. And guys, hulaan nyo kung saan kami unang-unang pumunta. Syempre, walang iba kundi sa Magpupungko. Guys, kung natatandaan nyo, sa previous vlog ko is naabutan kasi kami ng high tide nung first attempt ng pagpunta namin sa Magpupungko noong October 17. Kasi nga, na-enjoy namin masyado yung Maasin River. Well, not anymore. We made sure na magiging successful itong second attempt ng pagpunta namin today. Kaya naman today, October 18, as early as 8 o'clock in the morning, nagbiyahe na kami from our accommodation straight to Magpupungko. Dumating kami doon around 9 o'clock in the morning, so it took us almost an hour to get there. Well, ito nga pala yung mga fees na babayaran nyo if gusto nyo rin pumunta dito. Normally guys, 10 o'clock talaga nagpapapasok ng mga tourists. Pero sinabi na lang namin na maghihintay na lang kami sa tabing dagat hanggang 10 a.m. So yun na nga yung ginawa namin. Pero yung mag-ama hindi natiis yung dagat. Talagang nag-swimming na sila kahit medyo mabato yung dagat doon. And eto naman me, yours truly, chillin' like a villain habang hinihintay mag 10 a.m. So at the moment, ine-enjoy ko lang ang napakagandang view ng Magpupungko Beach. Quick background lang, kaya marami nagpupunta sa Magpupungko is meron kasi siyang para mga natural pools and meron din siyang rock formation at the same time. Mamaya makikita niyo yung ibig kong sabihin and ang reason kung bakit tuwing low tide lang inaalaw ang mga tourists na bumisita. And finally, dumating na yung oras na pinakahihintay natin, alas 10 na ng umaga. So, papunta na kami sa mga pools and rock formation ng Magpupungko. Meet Kuya guys. Actually, I forgot his name, pero siya yung tour guide na nag-assist, nagdala ng mga gamit, and kumuha ng photos and videos namin. Now, pag nasa Magpupungko kayo, marami silang mga kasama na lalapit lang sa inyo mag-offer ng services nila. Hindi naman sila nanghihingi ng fees, talaga mga donations lang. However, yung life vest na ginamit ni Kurt is 75 pesos. So guys, as you can see, walang mapaglalagyan ng gamit or mga shades na mapagsisilungan. Kaya it's best na lagi kayo magsa-sunscreen and magdadala ng mga water-resistant na bags. So ito na nga yung sinasabi ko kanina kung bakit kailangan low tide lang nandun ang mga turista. Kasi pag nag-high tide and nataon na nagsuswimming kayo sa natural pool na yan, baka madisgrasya pa at kung ano mangyari. Kaya pinag-iingat lang naman tayo. Well anyways, ito na pala yung mga videos na kuha ni Kuya sa amin whilst we're there. Wow! Okay. 1, 2, 3! Video ko ito ma'am, kaway-kaway, video ko ha. O di ba matindi, siya pa yung nagbibigay ng mga instructions sa amin. Ito naman ang underwater shot na gamit ang GoPro namin. Charot! O diba, sobrang linaw talaga ng waters ng Siargao, as in nakakamangha, super ganda talaga.
Around 12 noon, nag-lunch na kami and nagpahinga kasi babad na babad kami sa init. And nagpa-prepare na rin kami for our next stop. Next stop, the Pacifico Beach. Nasa mga 15 minutes away lang siya from Magpupungko, so nakarating kami doon around 1 p.m. If beginner ka sa surfing, mas maganda kung dito ka muna sa the Pacifico Beach. Kasi una sa lahat, very mild lang ang mga waves nila. And second, hindi masyadong crowded unlike sa Cloud9. Third is, mas mura yung mga rates and fees ng surfing dito. Guys, tignan nyo naman ang paligid. Oh, diba? And tignan nyo naman ang waters. Hanggang ngayon na-amaze pa rin ako kasi kahit saan kami magpunta, napakalinaw talaga ng Siargao waters. Yung mga drone shots na pinapanood natin is hindi talaga namin alam na may drone shots kami. It just so happened na may mga tao na kumukuha talaga ng mga drone shots para sa mga turista, then binibenta nila after surfing. Now, since wala kaming ibang videos or any pictures habang nagsusurf kasi kalahating kilometro yung layo ng pinagsusurfan namin sa shore, binili namin yung mga videos na yan for 300 pesos. Though seconds lang siya, hindi siya tumagal ng mga 5 minutes. Binili pa rin namin siya guys kasi isa yan sa mga memories namin dito sa Siargao. Pero worth it naman, diba? Tignan niyo naman gaano kaganda yung mga kuha. Hindi na rin kami nagtagal sa Pacifico Beach and we headed back to our accommodation around 4 p.m. Kasi nga medyo malayo na siya sa General Luna kung saan kami nagsistay. Medyo nag-stop over lang kami sa mga magagandang views na nadaanan namin along the way. Wow! Mga 6:30 p.m. nung nakarating na kami sa accommodation namin sa Siargao Residency. And by the way guys, i-post ko lang yung mga naging expenses namin sa aming day 3 ng DIY Siargao Exploration. Sana makatulong sa inyo. And that wraps up our video for today. If you find this video interesting, please do not forget to subscribe to my channel, Alectish Official. Click on the notification bell para lagi kang updated pag may mga bagong videos tayo na i-upload. And guys, thank you so much for always watching and supporting my videos. You take care and God bless! See you on my next videos!